Alright, here we are na sinasabi kong panibagong video natin na bangayang Senator Soto at Senator Marcoleta. Actually, ito po nag-viral na sa mga social media. Kaya ay talagang may mga malalim kasi itong nangyari po sa loob ng Senate. At ewan ko, marami kasing speculation ngayon ang nangyari. So, ito po yati po pakinggan ano ba talaga ang kanilang pinag-usapan. Actually, it is off no, live at well, talagang nagka-problema at matagal ito na pag-uusapan nila at may mga problema kasi dito si Senator Soto na ginawa para sa akin kasi he decided in his own decision kahit po siya ay Senate President. So, tama naman, mayroon pong majority nga at saka minority. Just for to talk about that, na patungkol po kay Bryce na naman ito. Ano ba naman yung mga taong yan, mga ganyang tao na talagang grabing ginagawa na. Kaya nga sabi nga Senator, according sa evidence ni Senator Ping Lacson, ay sa pamagitan po ng fingerprint, no? Natin lang ginagawa, no? Ni Bryce ay nahuli po sila. Kita mo nung unang kanila pong Blue Ribbon hearing, si Bryce ay nagkakasino pa, no? Mayroon pa talagang record yan Grabe, ba't mo pa ba iproteksyonan yan? Dahil humiling ba ng ayaw sa ibalik sa Senate? Ay nako. Dahil mayroon siyang sinabi doon sa House na dalawang senators. So, para lang para proteksyonan siya, nako. Well, that's a problem. Kaya, siyempre nagkaroon ng bangayan sa gitna nila ni Senator Soto at Senator Marcoleta. Maybe kung ako siguro, di rin ako papayag dahil po ay siyempre ginagawa nating paraan niya ng solusyon na malutas ang problema at malocate at talagang maungkat po itong mga nangyari sa korupsyon talaga sa flood control project at maraming ghost project po. At yes, talagang hayag na hayag at hindi po yan matatago. Pero sa kagandahan ng mga ganitong ay nako, biglang nag-change ng management ng Senate. So, hindi. Yan po talaga. May mga plano na po kasi yan Biglang nagka-bago-bago na naman to. Well, pakinggan po natin ang kanilang mga kabangayan, no? Sa loob ng Senate habang naka-off po ang session. Alright. So, let's go. Ating po pakinggan ito at ating pong para malubos po natin ang maintindihan ng kanilang pagbangayan po sa loob ng Senate habang naka-off po ang session. Yes, September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo, Di ba still chairman? Wala ka na violate hindi nga. May nag-interview nga na Sinasabi ko lang, halimbawa, kung ikaw na kinusulta ka ba, yun ang gusto ko lang. Hindi yung speaker, mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung ang contempt stance. Hindi naman kasama yung may contempt. nag-intervene lang. Hindi na yung contempt ang pinag-usapan. Yung pag-post mo dito kasi gusto natin dito siya. Ngayon, hinirap siya. Pumayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, isoli yung immediate after the Or hearing. intervening event. Wala pa yung request nun. September 8 yung September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo September 8. Kaya nga, sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, ikaw na nga nun bro, kinonsulta ba, chairman ng Pulito? Yun ang hindi nga, ang kinonsulta kasi yung speaker Dapat kinukonsulta ko. Ako. Walang kinukonsulta. hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi masabi mo, hindi mo, dapat naman lang sana may konsulta. Chairman ng Pulito yan ang sinasabi. Naintindihan ko yun. Resultation is important because
Tapos yung Senate custody nandito, at yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Kondisyon. Legal and physical. Yun naman ang tama eh. Di ba? Sabi ko hindi na kailangan ng motion dahil sa sulat mo, ibabalik natin immediately. Immediately. Paano po tayo may kailangan nila? O gusto mo, Ewan ko kung paano tayo mga kailangan sa kanila. As far as we are concerned, kung ano yung... Si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa motion, hiramin natin. Pero hindi natin siguro kukunin ang custody sa kanila din. Hindi natin kukunin. Kaya merienda muna tayo. Si Jinggoy, magulo ka talaga eh. Magmerienda. Magmerienda lang muna. Ay, nako. Kinausap na sila ni Senator Pia Cayetano. Magmerienda na. Ay, nako. Suplado kasi itong si Senator Soto. Actually, para sa akin yun po ang kanilang pinag-usapan. Para sa akin, ba't ka magdesisyon? Di ba? Bakit pong pakinggan yung sinasabi ni Bryce na nakius? Nako naman. Yun mga taong gumawa po ng korupsyon, nagnakaw ng milyon-milyon, hindi lang milyon po, bilyon po ang ninakaw po sa ating sa kabanang bayan. Ang atin po yon. Ninakaw po nila bilyon, pinatalo lang po ng milyon sa casino. Grabe. I don't know kung ano pong nasa isip ni Senator Soto. At Senator Marcolita, I'm not saying na tama si Senator Marcolita. Pero dapat mayroon pong respect, di ba? Dapat na he need to consultation, no? Yun pong sinasabi po ni Senator Marcolita. Consultation. Hindi na nga nakapagsalita si Senator Ping Lacson kasi pagdating po sa consultation, siya na po ang Blue Ribbon chairman. Natural po talagang kung gawin yun din po kay Senator Ping Lacson, ano kayang reaction niya, di ba? See? Well, kahit po magkalyado sila, kahit po gawin niya yon, magre-react din po si Senator Ping Lacson. So, yan po. Kaya lang kasi minsan talagang nagpapakita, suplado talaga si Senator Soto. I'm sorry, that's realidad po yon. So, yan po ang bangayan ng dalawa ni Senator Soto at Senator Marcolita. Dapat po ay pinagdesisyonan yon, consultation muna doon sa minority and sa majority. Hindi yung sabi ng House ni House Speaker Romualdez, nakikiusap kung doon na lang siya sa Congress. Although hindi siya pumayag, pero dapat hindi to talaga talaga. Hindi yan po pwede. Kahit po hindi yan sinabi sa majority, sa minority, dapat ibabalik sa Senate. Although that is wisdom, sinasabi niya wisdom, no? Hindi naman siya siguro gagalawin doon ng mga senador, di ba? Nako. Ay. Well, reason na lang 'yon. So anyway, ito po at again, this is story Ronnie Harbel. At actually may nakukuha po tayong aral dito. Ako may natututunan pa ako sa mga ganitong kaso. Kaya dapat lang po dapat ikulong. Lalo na po may utak nito. At alam naman po natin, dyan po sa loob ng House of Congress, grabing corruption. Diba? Hindi lang po yung DSWD. So anyway, again, there's a story, Ronnie Arbel. Sana po patuloy natin pong abangan, patuloy po nating tingnan, saliksikin ang katotohanan, dahil ang katotohanan ay lagi pong mananaig po sa kasinungalingan.
At patuloy po natin abangan ito. Maraming salamat po sa patuloy na inyo pong pagsubaybay. At ito po si Sir Story Ronel Robel. At patuloy nyo pong ating panibagong video. Ang panibagong video ko ay patuloy nyo pong abangan. Okay? God bless po sa lahat. Bye-bye.